Sa umaga, si Alona May Martinez ang huwarang sekretarya ni Vincent Kent Montreal. Mabilis, mahusay at laging maaasahan. Ngunit sa paglubog ng araw, nagbabago ang kanyang papel. Siya ang asawang itinatago sa dilim. Ang babaeng kailangan magpainit ng kama ng isang lalaking walang ibang ginawa, kundi hamakin siya. Ang kanilang kasal ay bunga ng isang gabing pagkakamali at isang planadong paninira na hindi kailanman pinaniwalaan ni Vincent. Para sa bilyonaryo, si Alona ay isang tuso at ambisyosong babae na ginalaw ang lahat ng baraha para makuha ang kanyang apelido. Dahil dito, ginawa ni Vincent na impyerno ang buhay ni Alona. Tinapaktapakan ang kanyang dangal at dignidad bilang kabayaran sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit hanggang kailan mananatiling martir si Alona? Sa oras na matuklasan niyang may bagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan, magbabago ang ihip ng hangin. Mula sa isang sekretaryang nakayoko, lilitaw ang isang legal wife na palaban na tandang makipagsabunutan sa mga kontrabida. Kakayanin kaya ni Vincent ang pagsik ng isang inang handang tumakas at lumaban para sa kaligtasan ng kanyang anak? O huli na ang lahat para sa kanyang pagsisisi? Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Ayesha TV. Ako ang inyong lingkod, Miss Angge. At muli nating bubuksan ang isang kwentong punong-puno ng pait, pagtitiis at ang matamis na paghihiganti ng isang pusong sugatan. Sinasabi nila, ang kasal ay isang banal na sumpaan. Pero paano kung ang kasal na iyong pinasukan ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang pagkakamaling pilit na ipinapabayad sa iyo? Paano mo matitiis ang bawat gabi sa piling ng asawang ang tingin sa'yo ay isang basurang kailangang yurakan? Ngayong araw, samahan niyo ako sa paglalakbay ni Alona May Martinez sa kamay ng malupit na bilyonaryong si Vincent Kent Montreal. Tunghayan natin kung paano isang mahinhing sekretarya ay magiging isang palaban na asawa na hinding-hindi na muling papaapi. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe sa Ayesha TV para laging updated sa ating mga kwentong pocketbook style na siguradong tatago sa inyong mga puso. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin. Ang tunog ng takong ni Alona May Martinez sa makintab na sahig ng Montreal Group of Companies ay tila martilyo sa katahimikan ng pasilyo. Alas 7 pa lamang ng umaga, ngunit naroon na siya. Maayos ang pagkakapusod ng buhok. Suot ang kanyang plantsadong corporate attire at hawak ang isang mamahaling thermal cup. Siya ang sekretarya, ang tanging nakakaalam na bawat schedule, bawat hilig at bawat baho ng CEO na si Vincent Kent Montreal. Ngunit higit sa lahat, siya ang babaeng may bitbit ng isang sekretong tila isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Pagpasok niya sa opisina ni Vincent, ang amoy na mamahaling wood shave at peppermint ang sumalubong sa kanya. Naroon na ang lalaki, nakatalikod at nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa floor-to-ceiling glass window. "You're 2 minutes late, Alona." Malamig na boses ni Vincent, ang boses na iyon na dati-dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, ngayon ay nagdudulot na lamang ng pait. "I had to ensure your documents for the board meeting were double-checked, sir." Tugon niya. Binibigyan tiin ng titulong sir. Lumingon si Vincent, ang kanyang mga mata na kasing talim ng agila ay dumaan sa mukha ni Alona hanggang sa bumaba ito sa kanyang labi. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa gwapong mukha ng bilyonaryo. "Sir, sa loob ng kwartong ito." "Sir ang tawag mo sa akin? Pero sa loob ng kwarto ko kagabi." Iba ang isinisigaw mo. Mapang-uyam na saan ito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Alona sa kanyang planner. "Kagabi ay tapos na, Vincent. Narito ako bilang empleyado mo." "You are my wife, Alona, whether you like it or not." Hinawakan ni Vincent ang baba ni Alona at pilit itong iniharap sa kanya. "A wife I never wanted. A wife who dropped me into this pathetic marriage." "Hindi kita ginusto, Vincent. Alam mo sa sarili mo na biktima rin ako." Bahagyang tumaas ang boses ni Alona. Hindi siya ang tipikal na babaeng iiyak na lamang sa gilid. "Biktima? O isang mahusay na aktres? You played your cards well, Martinez. O baka dapat kong sabihin, Montreal, nakuha mo ang apelyido ko, ang pera ko, at ang kama ko
Ano ba ang gusto mo? Pinatawan niya ang baba ni Alona na may pandidiri. Tila ba nakahawak siya ng isang bagay na madumi. Lumapakad siya pabalik sa kanyang mesa at naupo na may autoridad. Your coffee. Mahinang sabi ni Alona habang inilalapag ang tasa. Kinuha iyon ni Vincent. Uminom ng kaunti at agad na nangiwi. Ibinagsak niya ang tasa sa mesa, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa puting blouse ni Alona. Masyadong matamis. Gaya mo, nakakasuka ang tamis sa pilit mo ipinapakita. Singhal nito. Go out, clean yourself, and don't ever think that because we're married, you have the right to be complacent. You are still my secretary. You are still my subordinate. And most of all, you are still the mistake I have to pay for every single day. Tinitigan ni Alona ang mantsa sa kanyang dibdib. Mainit, masakit, pero hindi kasing sakit ng mga salitang binitiwan ng asawa. Marahan niyang pinunasan ang kanyang blouse. Itinawid ang kanyang tayo at tinitigan si Vincent ng direkta sa mga mata. Kung pagkakamali ako, Vincent, siguraduhin mong hindi ka magsisisi kapag ang pagkakamaling ito ang siyang pusang lumayo sa'yo. Matapag niyang sagot bago tumalikod at lumabas ng silid. Hindi nakita ni Alona ang saglit na pagtigil ni Vincent sa kanyang ginagawa. Ang tanging baon niya ay ang galit at ang unti-unting pagkapagod ng isang pusong matagal nang nagmamahal sa maling tao. Sa labas ng opisina, huminga na malalim si Alona. Hindi siya basura. Hindi siya basta-bastang pagkakamali. Siya si Alona May Martinez at kung kailangan dumanak ang luha at pawis para sa kanyang dignidad, handa siyang lumaban para sa asawa man niya o pagiging sekretarya. Nanginig ang mga kamay ni Alona habang pinupunasan ng mantsa ng kape sa kanyang blouse sa loob ng restroom. Ang bawat haplos ng basang tissue ay tila paalala ng bawat haplos ni Vincent sa kanya ng marahas, walang pag-ibig at puno ng paghihiganti. Napatingin siya sa salamin. Ang mapupulang mata niya ay nagkukwento ng mga gabing pilit niyang kinalilimutan. Paanong ang isang gabing dapat ay pagdiriwang para sa tagumpay ng kumpanya ay naging mitya ng kanyang impyerno? 6 na buwan na ang nakalilipas. Iyon ang engagement party ni Vincent at Clarice. Bilang health secretary, si Alona ang nag-asikaso ng lahat. Masakit para sa kanya dahil lihim niyang minamahal ang amo simula pa noong college sila. Ngunit tinanggap niya ang papel na iyon ng buong husay. Ngunit isang insidente ang nangyari. Isang waiter ang aksidenteng nakatapon ng inumin sa gown ni Alona. Dahilan para magtungo siya sa isa sa mga private suites ng hotel para magpalit. Doon, nakita niya si Vincent, lasing na lasing, namumulamukha at tila hindi kilala ang sarili. Alona, ungos nito na makita siya. Sa isang kisap mata, hinila siya nito sa loob ng silid. Akala ni Alona ay dahil kailangan nito ng tulong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nilamon na ng labi ni Vincent ang kanyang mga protesta. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng matagal na niyang itinatagong nararamdaman, bumigay si Alona. Iniisip niya, kahit isang gabi lang, maging kanya ang lalaking pinapangarap niya. Ngunit paggising niya kinabukasan, hindi pag-ibig ang sumalubong sa kanya, kundi ang galit na mukha ni Don Vicente Montreal, ang ama ni Vincent, at ang umiiyak na si Clarice. At sa tabi niya, si Vincent na tumingin sa kanya na may pandidiri. You drugged me. Iyon ang unang salitang binitawan ni Vincent sa kanya. Ginamit mo ang pagkakataon para maikabit ang pangalan mo sa akin. Kahit anong paliwanag ni Alona na wala siyang alam, na biktima rin siya. Walang naniwala. Dahil sa takot sa iskandalo at sa utos ng matandang Montreal, sapilitan silang ikinasal sa isang hubad na seremonya sa West. Walang gown, walang bulaklak. Taging ang malamig na tingin ni Vincent ang saksi. Bumalik si Alona sa kasalukuyan na bumukas ang pinto ng restroom. Pumasok si Clarice, nakasuot ng isang Chanel suit. Taas noo, at tila ba siya pa rin ang reyna ng gusaling iyon. Look at you, Alona. Coffee stains and a cheap perfume. Mapang-uyam na bati ni Clarice habang nag-aayos ng lipstick sa harap ng salamin. How does it feel to be a wife in a name only? Balita ko, hanggang ngayon ay sekretary pa rin ang trato sa ni Vincent. Huminga na malalim si Alona. Itinapon niya ang tissue sa basurahan at hinarap ang babae. Hindi mo kailangang mag-alala sa trato niya sa akin, Clarice. Ang mahalaga, ako ang umuwi sa penthouse niya gabi-gabi. Ikaw, hanggang dito ka lang sa lobby. Naghihintay ng limos na atensyon.
Namala si Clarice sa galit. You bitch! Alam nating lahat na ginamit mo ang katawan mo para maikasal sa kanya. Huwag ka magmalaki. Dahil sa oras na mapatunayan ni Vincent na ikaw ang nag-set up ng gabing iyon, itatapon ka niya sa kalsada na parang basurang galing sa kanal. Isang hakbang ang ginawa ni Alona patungo kay Clarice. Hindi siya umurong. Then, wait for that day. Pero habang asawa pa niya ako, matuto kang lumagar. Dahil sa susunod na bastusin mo ako, hindi lang lipstick ang sisirain ko sa mukha mo. Lumabas si Alona ng restroom na matuwid ng likod. Ngunit sa loob-loob niya, natutulog siya. Hanggang kailan niya kayang panindigan ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Hanggang kailan niya kayang mahalin ng isang Vincent Montreal na ang tanging layunin ay iparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng pader, nakasandal si Vincent, narinig ang bawat salita. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Galit ba siya dahil sumagot si Alona? O galit siya dahil hanggang ngayon, ang babaeng ito pa rin ang nagagawang magpabilis ng tibok ng kanyang puso sa paraang ayaw niyang aminin? Ang biyahe pauwi sa penthouse ay balot ng nakabibinging katahimikan. Si Vincent ang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kanyang panga ay tila bakal sa katigasan. Si Alona naman ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lusod na nagiging malabong guhit ng kulay dahil sa bilis ng takbo nito. Pagpasok sa loob ng marangyang penthouse, agad na hinabad ni Vincent ang kanyang suit jacket at itinapon ito sa sofa. Get me a drink. Utos niya na may tumitingin ito habang kay Alona. Sumunod si Alona. Sanay na siya. Sa loob ng pamamahay na ito, wala siyang katulong. Siya ang asawa. Siya ang sekretarya. At siya rin ang katulong. Inihanda niya ang whiskey nito na may 3 yelo. Eksakto sa gusto nito. Here. Mahinang sabi niya habang inilalapag ang baso sa maliit na lamesa sa harap ni Vincent. Bago pa siya makatayo, biglang hinuli ni Vincent ang kanyang pulsuhan. Malakas ang pagkakahawak nito. Sapat para mapadali siyang ng bahagya. I heard you earlier in the restroom. Malambig na saad ni Vincent. You have the audacity to threaten Clarice? Nag-angat na tingin si Alona. Binastos niya ako, Vincent. At kahit anong tingin mo sa akin, asawa mo pa rin ako. Binabastos niya ang apelyidong Montreal. Huwag mong gamitin ang apelyido ko bilang panangga sa pagiging iskandalosa mo. Hinila siya ni Vincent palapit, dahilan upang mapadikit ang katawan ni Alona sa mga binti nito habang nakaupo ang lalaki. You're just a social climber who got lucky. Don't ask as if you're the queen of this house. Kung swerte ang tawag mo sa araw-araw na pang-iinsulto at gabi-gabing pagtrato mo sa akin na parang wala akong pakiramdam, kung ganoon ay ayaw ko na maging swerte ito. Matapang na sagot ni Alona, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa namumuong luha. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vincent. Really? Then, live. But we both know, you won't. You love the lifestyle, don't you? You love being Mrs. Montreal. Inilapit ni Vincent ang kanyang mukha sa leeg ni Alona. Ramdam ni Alona ang amoy ng alak at ang init ng hininga nito. Isang pamilyar na kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. Isang halo ng takot at ang traidor na pagnanasa ng kanyang puso. Now, do your duty. Pulong ni Vincent. Binuhat siya nito na marahas at dinala sa malawak na kama. Walang basabali, walang matamis na salita. Sa bawat halik ni Vincent, may kasamang pait. Sa bawat pang-angkin nito sa kanyang katawan, tila ba ipinapaalala nito na siya ay isang ari-arian lamang na binili at binayaran. Ginamit ni Vincent ang kanyang lakas para pasukin ang katawan ni Alona. Ngunit ang puso ng babae ay unti-unti na nagsasara. Habang nararamdaman niya ang bigat ni Vincent sa ibabaw niya, isang luhang takas ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang lalaking mahal niya ay ang lalaking dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Matapos ang marahas na pagsasama, agad na tumalikod si Vincent at nakatulog na hindi man lang siya tinitingnan. Naiwan si Alona sa dilim. Yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa sakit. Sana ay panaginip na lang ang lahat. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat at ang bigat ng kanyang dibdib ay sapat na katibayan na ito ng totoong realidad. Isang realidad na punong-puno ng init ng katawan.
Ngunit kasing lamig ng yelo pagdating sa pag-ibig. Hindi niya alam na sa kailanman ng gabing iyon ay napakalalim. Iyon na pala ang huling pagkakataon na hahayaan niyang ganito ang itrato sa kanya. Dahil sa loob niya, may isang bagong buhay na nagsisimulang bumuo. Isang buhay na magbibigay sa kanya ng dahilan para tuluyang lumaban. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabo at nakakapagod na siklo para kay Alona. Tuwing umaga ay bumabangon siya ng mas maaga kaysa kay Vincent upang ihanda ang lahat ng kanyang kape. Ang kanyang plantsadong tuxedo at ang mga papeles na kailangan nito sa opisina. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na kilos, may kakaibang bigat siyang nararamdaman. Hindi lamang ito ang bigat ng kanyang pusong dinudurog ni Vincent, kundi isang pisikal na pagkahilo na tila ayaw siyang tantanan. Alona, nasaan ang marketing report ng Lagdameo account? Singhal ni Vincent habang nasa loob sila ng elevator patungo sa kanilang opisina. Nasa folder na po sir, ipinasok ko na sa bag niyo kanina madaling araw. Sagot niya habang pilit na pinipigilan ng sikmura na bumaliktad. Ang amoy na matapang na cologne ni Vincent, na dati ay paborito niya ngayon, ay tila lasa na nagpapasok sa kanya. Good, make sure it's perfect. Ayoko mapahiya sa harap ng board dahil lang sa kapabayaan mo. Malamig na tugon nito bago lumabas ng elevator nang hindi man lang siya tinitingnan. Naiwan si Alona sa loob, humawak sa railings dahil sa biglang pag-ikot ng paligid. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na restroom at doon ay niluwa ang lahat ng kanyang kinain. Nang hina siya, napasandal sa malamig na tiles ng dingding habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Isang kalkulasyon na mabilis na tumakbo sa kanyang isipan. Huli na siya ng 2 linggo. Kinahapunan matapos ang isang mahabang meeting na tinuon lamang ni Vincent sa pagpuna ng bawat maliliit na detalye ng kanyang trabaho. Nagkunwari sa Alona na may bibilhing gamot. Nagtungo siya sa isang butika na malayo sa kanilang kumpanya upang walang makakilala sa kanya. Pagbalik niya sa penthouse ng gabing iyon, habang si Vincent ay nasa labas pa para sa isang business dinner na alam ni Alona na kasama si Clarice, pumasok siya sa banyo at ginawa ang pagsusuri. Ang 5 minutong paghihintay ay tila 5 taon sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa gilid ng bathtub, nakatingin sa puting stick na nasa ibabaw ng lababo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng bagyo. Nang sa wakas ay tiningnan niya ito. 2 matingkad na pulang guhit ang sumalubong sa kanya. Napahawak si Alona sa kanyang tiyan. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi tuwa, kundi matinding takot. Sa isang normal na pagsasama, ito ay isang biyaya. Ngunit sa impyerno ay kinalalagyan nito. Ito ay isang banta. Anak, bulong niya. Nagsisimulang maging isang boses na lamang na nanginginig. Anong gagawin natin? Alam niya sa oras na malaman ito ni Vincent, sasabihin ito na isa na naman pakana ito para talian siya. Iisipin ito na ginamit niya ang bata para lalong mapalapit sa yaman ng mga material. O, mas malala, baka pilitin siya nitong talikuran ang bata dahil ayaw nito ng anumang koneksyon sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Narinig ni Alona ang mabibigat na yabang ni Vincent. Mabilis na itinago ang pregnancy test sa ilalim ng kanyang mga gamit sa cabinet at naghilamos na muka. Pumasok si Vincent sa silid. Amoy alak at tila mainit ang ulo. Bakit hindi ka pa naghahanda? I told you to wait for me. Reklamo nito habang tinatanggal ng necktie. Masama lang ang pakiramdam ko, Vincent. Matapang niyang sagot. Kahit na ang totoo ay gusto na niyang gumuho. Lumingon si Vincent sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Masama ang pakiramdam mo? O nag-iinarte na naman para sa katawan? Kala mo kaawaan ka? Stop the drama, Alona. It doesn't work for me. Lumapit ito sa kanya at tinawakan siya sa braso. Ramdam ni Alona ang panganib. Sa gabing iyon, habang muli siyang ina ang kinang-asawa, hindi na luha lumabas sa mga mata ni Alona. Ang kanyang mga mata ay naging matigas. Dati, tinitiis niya ang lahat ng dahil mahal na mahal niya si Vincent. Ngayon, kailangan niya maging matatag dahil may buhay na sa loob niya na kailangan protektahan. Ang pagmamahal niya kay Vincent ay tila unti-unti na pinapalitan ng isang matinding emosyon. Ang insulto ng isang taong ina
na iligtas ang kanyang anak mula sa isang amang walang puso. Hindi kita hahayaang saktan ng anak ko, Vincent. Panata niya sa dilim habang ang asawa ay payapang natutulog sa kanyang tabi. Kahit kailanganin kong sirain ang lahat, makaalis lang kami sa piling mo. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan ni Alona ang kanyang pagbubuntis. At ang bawat araw ay tila isang maingat na paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Kailangan niyang kumilos ng normal sa harap ni Vincent kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw na lumayo. Ayusin mo ang iyong sarili, Alona. This is a high-profile party. The Villamor family will be there. Malamig na utos na Vincent habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Suot ni Alona ang isang mahigit at napakahapit na itim na gown na tila naging balat kayo niya. Sa labas niya, ang eleganteng asawa ni Vincent Kent Montreal. Sa loob niya ay isang inang magluluto at nagluluto ng plano para sa kaligtasan. Ang party ay ginanap sa isang marangyang ballroom. Punong-puno ng mga taong ang ngiti ay kasing peke ng kaninang mga alahas. Naroon din si Clarice. Suot ang isang matingkad na pulang gown, tila isang apoy na hanggang masunog. Vincent? Darling. Malanding bati ni Clarice bago hinawakan si Vincent sa pisngi. Hindi man lang lumayo ang lalaki sa halip, hinawakan pa nito si Clarice sa baywang. Isang hayagang pampabastos kay Alona na nakatayo lamang sa kanilang tabi. Clarice, you look stunning. Tugon ni Vincent. Ang boses ay puno ng tamis na kailanman ay hindi narinig ni Alona. Thank you. Sadya naman may mga bagay na hindi dapat pinapalitan ng hamak na limitasyon lang, di ba? Makahulog ang tingin ni Clarice kay Alona. Tumalikod si Alona, hindi dahil sa nasasaktan siya, kundi dahil pakiramdam niya ay masusuka siya sa dumi ng kanilang laro. Nagtungo siya sa veranda upang huminga ng sariwang hangin, ngunit hindi pa siya nagtatagal doon nang marinig niya ang mga pamilyar na boses sa kabilang bahagi ng mga halaman. Safe na ba, Clarice? Baka mahalata ni Vincent na tayo naglagay ng gamot sa inumin niya noong party. Boses iyon ng isang lalaki, si Marco, ang pinsan ni Vincent na matagal nang may inggit dito. Relax ka, Marco. Ang tangang si Alona ang sinisisi niya. Akala ni Vincent si Alona ang gustong bumitaw sa amin. Inayos ko na lahat ng CCTV records noon. Vincent will hate that woman forever. At sa huli, sa akin pa rin siya babagsak. Tawa ni Clarice. Naniga si Alona sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi lang siya biktima ng pagkakataon. Biktima siya ng isang planadong paninira. At ang asawa niya? Ang lalaking minahal niya ay naging kasabot sa pagdurog sa kanya dahil sa kanyang sariling bulag na galit. Hindi na nag-isip si Alona. Pumasok siya sa loob at tinarap si Clarice na kasalukuyan pa rin nakadikit kay Vincent sa gitna ng maraming tao. Seb, tawag ni Alona. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may malalim na hindi pa naririnig ni Vincent noon. Oh, the secretary is back. Need something? Taas kilay na tanong ni Clarice. Pak! Isang malakas na sampal ang nagtapatahimik sa buong ballroom. Napalingon ang lahat. Kabilang si Vincent na nalaki ang mga mata sa gulat. That's for the drug you put in Vincent's drink, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay matatag. Ano? Nagdidelirio ka na ba? Sigaw ni Clarice habang ang hawak ng kanyang namumulang pisngi. Hindi tumigil si Alona. Nilapitan niya si Clarice at hinablot ang buhok nito, dahilan upang mapatili ang babae. At ito ay para sa lahat ng beses na tinawag mo akong basura, habang ikaw ang tunay na basura na nagtatago sa likod ng mamahaling gown. Alona, stop it! Sigaw ni Vincent. Pilit na inilalayo si Alona. You are making a scene. Lasing ka na ba? Hinarap ni Alona si Vincent. Sa gitna ng gulo, ang kanyang mga mata ay walang takot. Hindi ako lasing, Vincent. Ngayon lang ako naging ganito kalingaw. Ang asawa mong basura ay marunong na lumaban. Dahil kung hindi mo kayang protektahan ang dangal ko, ako mismo ang gagawa niyon. Alona, stop it! Sigaw ni Vincent. Pilit na inilalayo si Alona. You're making a scene. Lasing ka na ba? Hinarap ni Alona si Vincent. Sa gitna ng gulo,
Ang kanyang mga mata ay walang takot. Hindi ako lasing, Vincent. Ngayon lang ako naging ganito kalingaw. Ang asawa mong basura ay marunong ng lumaban. Dahil kung hindi mo kayang protektahan ang dangal ko, ako mismo ang gagawa niyon. Pinatawa niya ang umiiyak na si Clarice at tinignan ng asawa na may matinding pait. Huwag mo kong hawakan, Vincent. Baka mamantsa ka ng dumi ko ang malinis mong pangalan. Naglakad siya palayo. Iniwan ang lahat na nakatulala. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Sa loob ng kanyang sinapupunan, tila naramdaman niya ang isang pintig. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya sa sarili. Simula ngayon, wala nang yuyurak sa atin. Kahit ang tatay mo pa. Ang ingay ng party ay tila naging malabong ugong na lamang sa pandinig ni Alona. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, hindi siya lumingon. Hindi niya hinintay ang paliwanag ni Vincent o ang galit nito. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang adrenaline na nagtulak sa kanya kanina ay unti-unting napapalitan ng matinding pagkapagod. Hindi lang ito pagod ng katawan. Ito ay pagod ng isang kaluluwang 7 taong nagmahal, nangarap, at naging punching bag ng emosyon ng isang lalaking walang bilib sa kanya. Alona, bumalik ka rito! Ang galit na boses ni Vincent ay umalingaw-ngaw sa parking lot. Hindi tumigil si Alona hanggang sa makarating siya sa gilid ng kalsada. Ngunit bago pa siya makapara ng taxi, isang malakas na hila sa kanyang braso at nagpaharap sa kanya sa asawa. Ang mga mata ni Vincent ay naglalagablab sa puot. Ang kanyang panga ay halos lumutong sa katigasan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Vincent. You humiliated Clarice in front of everyone? You humiliated me! Humiliated you? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alona. Vincent, ikaw ang unang humiya sa akin sa oras na hinayaan mong pagbuhatan ako ng kamay at salita ng babaeng yun sa harap mo. Ikaw ang humiya sa akin nang pakasalan mo ako, pero itinuring mo akong mas masahol pa sa aso. Dahil kasalanan mo ang lahat, you trapped me. Hindi, Vincent. Nilason ka at nilason ka rin ang sarili mong pride. Palamig na sagot ni Alona. Ang kanyang mga mata ay direkta at walang bahid ng takot na dati niyang nararamdaman. Narinig ko sila ni Marco. Sila ang naglagay ng gamot sa inumin mo. Sila ang nag-ayos ng lahat para masira tayo. Pero, alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang plano nila, kundi ang katotohanan mas pinili mo maniwala na masama akong tao kaysa kilalanin na babaeng 5 taon na nagsisilbi sa iyo ng tapat. Bahagyang natigilan si Vincent. Isang guhit ng pag-aalinlangan na dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng tigas. You're lying. Gagawa ka na naman ng kwento para pagmukhaing biktima sa sarili mo. Doon naramdaman ni Alona ang huling pigtas ng kanyang pasensya. Huling hibla ng pag-ibig na nagpapanatili sa kanya sa tabi ni Vincent ay tuluyan ng naputol. Fine. Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Mahinang sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay tila isang patay na dagat. Pagod na ako, Vincent. Pagod na akong ipagsiksikan ng katotohanan sa isang taong ayaw naman makinig. Pagod na akong mahalin ka. Pinawi ni Alona ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Vincent. Nakatayo lang ang lalaki. Tila nabigla sa biglang paglamig ng aura ng asawa. Pagdating nila sa penthouse, hindi na nagtungo si Alona sa kusina para ipaganda ito ng tubig o kape. Hindi na rin niya inayos ang mga gamit ito na nakakalat. Dire-diretso siya sa guest room, hindi sa master's bedroom na tila naging selda niya gabi-gabi. Saan ka pupunta? We're not done talking yet. Sigaw ni Vincent mula sa sala. Done na tayo, Vincent. Sigaw ni Alona nang hindi sumisigaw. Mula ngayon, ang tanging pag-uusapan na lang natin ay trabaho at sa oras na matapos ang kontrata ko bilang sekretarya mo, asahan mong wala ka na makikitang Alona May Martinez sa buhay mo. Isinara ni Alona ang pinto at inilak ito. Napasandal siya sa kahoy na pinto. Habang dahan-dahan na paupo sa sahig, doon lang niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa ginawang dulot ng pagsuko. Yakap ang kanyang tiyan. Bumulong siya sa dilim. Huwag kang mag-alala, baby. Malapit na. Konting tiis na lang. Lalayo na tayo sa mundong ito na walang ibang ginawa, kundi saktan tayo. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Vincent, nakatingin sa saradong silid. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tila ba sa gitna ng kanyang pagkapanalo sa bawat argumento,
Unti-unti na siyang natatalo sa isang bagay na hindi niya akalaing mahalaga sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay naging mas lalong nakakabingi sa mga sumunod na araw. Si Alona ay naging parang isang anino. Nandun siya para gawin ang tungkulin niya bilang sekretarya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila wala na roon. Hindi na siya sumasagot sa mga sarkastikong hirit ni Vincent. Tinititigan na lamang niya ito ng walang emosyon bago tumalikod. Sa opisina, ramdam na lahat ang tensyon. Si Vincent ay naging mas lalong iritable. Ang bawat pagkakamali ng mga empleyado ay nauuwi sa pagsigaw. Ngunit kay Alona, tila nawalan siya ng boses. Hindi niya kayang siguan na babaeng hindi na tumitingin sa kanya ng may pagmamahal. Isang hapon, habang abala si Alona sa pag-aayos sa mga schedule para sa susunod na buwan, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang tawag. Hello? Maingat niyang sagot. Alona May, mag-ingat ka. Hindi pa tapos si Clarice at mas lalong hindi pa tapos sa mga taong gustong pabagsakin ng asawa mo. Isang boses na lalaki ang nasa kabilang linya. Mabilis itong naputol. Kinabahan si Alona. Alam niyang maraming kaaway si Vincent sa mundo ng negosyo at dahil sa nangyari sa party, naging target siya. Ngunit higit sa sarili niyang kaligtasan, ang nasa isip niya ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Alona, get in here! Sigaw ni Vincent mula sa loob ng opisina. Pumasok siya at nakitang nakatayo si Vincent. Hawak ang ilang litrato. Itinapon nito ang mga litrato sa mesa. Larawan iyon ni Alona na may kausap na lalaki sa isang cafe. Noong nakaraang linggo, ang kanyang abogado na kinukonsulta niya tungkol sa legalidad ng kanyang pag-alis. Sino ito? Is this your lover? Kaya ka ba nagmamadaling iwan ako? Pulyaw ni Vincent. He's a lawyer, Vincent. At wala kang karapatang pagbintangan ako pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Kalmado niyang sagot, kahit na ang kanyang puso ay kumakaba-kaba. A lawyer? Para saan? Para sa divorce? Sa Pilipinas? Tumawa si Vincent na mapait. You're bound to me, Alona. Unless I say so. You're not going anywhere. Wag mo akong hamunin, Vincent. Dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin para sa kalayaan ko. Banta ni Alona. Bago pa makapasok si Vincent, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang security head ng kumpanya. Sir, may problema po. May mga armadong lalaki sa lobby. Hinahanap po kayo at si Ma'am Alona. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ang galit sa mga mata ni Vincent ay agad na napalitan ng protektibong instinto. Ano? Lock the elevators! Alona, stay behind me. Vincent, anong nangyayari? Tanong ni Alona. Ang kanyang kamay ay kusa na napahawak sa kanyang tiyan. It's the Ortega Group. Ang mga dati kong kapartner na sinampahan ko ng kaso, they're desperate. Mabilis na paliwanag ni Vincent. Kinuha niya ang kanyang baril sa drawer at hinila si Alona patungo sa private exit ng kumpanya. Habang tumatakbo sila sa fire exit, narinig nila ang mga putok ng baril mula sa malayo. Ang takot na nararamdaman ni Alona ay hindi para sa sarili niya. Wag ngayon, Lord. Wag ang anak ko. Dasal niya. Dito tayo. Giya ni Vincent patungo sa basement parking. Ngunit bago pa sila makarating sa kanyang sasakyan, hinarang sila ng tatlong lalaki na nakamaskara. Montreal, akala mo ba makakatakas ka? Sigaw ng isa. Itinago ni Vincent si Alona sa likod niya. Huwag niyo siyang idadamay. Wala siyang kinalaman sa negosyo natin. Oh, she has everything to do with it. She is your weakest point, right? Gumisi ang lalaki at itinutok ang baril kay Alona. Sa sandaling iyon, hindi nag-isip si Alona. Alam niyang kailangan niya mabuhay. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinipa niya ang isa sa mga lalaki sa pagitan ng mga binti at mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking poste. Alona, run! Sigaw ni Vincent habang nakikipagpalitan ng putok. Tumakbo si Alona, ngunit isang bala ang tumama sa salamin nang sasakyang malapit sa kanya dahilan upang mapatalsik siya at bumagsak sa semento. Alona! Ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Vincent bago nagdilim ang kanyang paningin. Sa kanyang huling sandali ng kamalayan, tanging ang init ng kanyang tiyan ang kanyang nararamdaman at ang pangakong hindi siya susuko, hindi para kay Vincent, kundi para sa batang kailangan siyang maging matapang. Nagising si Alona sa isang silid na amoy antiseptiko. Ang mapuputing dingding at ang tunog ng heart monitor ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog hanggang sa maramdaman niya ang marahang pintig sa loob niya. Gising ka na. Isang paos na boses ang narinig niya mula sa gilid. Naroon si Vincent.
Gusot ang barong at may benda sa kanyang braso. Mukha itong hindi natulog ng ilang gabi. Akmang lalapit ito, ngunit agad na umiwas ng tingin sa Alona. The baby is safe, sabi ni Vincent. Ang boses ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Alona? Bakit kailangan sa doktor ko pa malaman na magkakaanak na tayo? Dahil wala kang karapatan. Mahinang sagot ni Alona. Pero bawat salita ay may bigat ng bakal. Wala kang karapatan sa batang ito, Vincent. Noong tinawag mo akong basura, noong hinayaan mong yurakan ni Clarice ang pagkatao ko, kinalimutan mo na ang karapatan mong maging ama. Tumayo si Vincent at lumapit. Pilit na hinuhuli ang kamay ni Alona. I was wrong, okay? Nalaman ko na ang totoo. I checked the security logs and Clarice accounts. Tama ka. Nilaso nila ako ng mga maling akala. I'm sorry, Alona. Let's start over. Para sa bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alona. Hinila niya ang kanyang kamay. Start over, Vincent? Hindi ito parang isang sirang computer na ire-restart mo lang. Ang puso ko ang sinira mo. Ang dangal ko ang tinapakan mo. At ngayon na alam mong buntis ako, bigla kang magiging mabuting asawa? Hindi dahil mahal mo ko, kundi dahil kailangan mo ng tagapagmana. That's not true. Kiit ni Vincent. It is true. Pagpapatuloy ni Alona. Pilit na bumabangon kahit masakit ang katawan. Kaya mo lang ako gustong manatili dahil sa bata. Pero paano ako? Paano ang mga gabing umiiyak ako habang inaangkin mo ako ng walang pagmamahal? Paano ang mga araw na ipinamumukha mo sa akin na pagkakamali lang ang lahat? Tinitigan ni Alona si Vincent ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Vincent ang isang Alona na hindi na niya kayang kontrolin. Yurakan mo na ang lahat sa akin, Vincent. Wag lang ang pagkatao ko bilang ina. Dahil hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang bahay na puno ng puot at panunumbat. I am choosing myself this time. I am choosing my child. You can't live, Alona. I won't let you. Banta ni Vincent. Pero baka sa boses niya, desperasyon imbes na otoridad. Wag mo akong takutin, Vincent. Muntik na kami mamatay dahil sa mga kaaway mo. Iyan ba ang buhay na ibibigay mo sa amin? Isang gintong hawla na laging may nakatutok na baril? Umiling si Alona. Hindi na ako natatakot sa'yo. Mas natatakot ako na balang araw. Maging katulad mo ang anak ko. Isang lalaking marunong. Marunong lang manakit pero hindi marunong magmahal. Pinindot ni Alona ang call button para sa nurse. Umalis ka na, Vincent. I need to rest. Ang paglabas ko rito, wag mo nang asahan na babalik pa ako sa penthouse mo. Nakatayo lang si Vincent. Tila isang rebultong unti-unting nagkakagutay-gutay. Sa gitna ng karangyaan ng ospital na pag-aari niya, doon niya naramdaman na siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Dahil ang tanging babaeng nagmamahal sa kanya ng totoo ay tuluyan na niyang naitulak palayo. At sa pagkakataong ito, kahit ang yaman niya ay hindi na sapat para makuha itong muli. Lumipas ang 3 araw sa loob ng ospital. Sa bawat oras na naroon si Vincent, tala ang mga mamahaling prutas, bulaklak at mga pangako ng pagbabago ay tinutugon lamang siya ni Alona ng katahimikan. Para kay Alona, ang bawat salita ni Vincent ay tila mga huling patak ng ulan sa isang lupang tuyot na at wala nang kakayahang magpatubo ng anumang damdamin. Sa tulong ng kanyang abogadong si Atty. Ramos, palihim na inayos ni Alona ang lahat. Habang iniisip ni Vincent na nagpapahinga siya, abala si Alona sa paglilipat ng kanyang sariling ipon sa isang bagong account at paghahanap ng matitirhan sa isang probinsyang malayo sa ingay ng Maynila. Sigurado ka na ba rito, Alona? Tanong ni Atty. Ramos sa kabilang linya. Vincent Montreal is a powerful man. He can find you if he wants to. Alam ko, pero mas malakas ang proteksyon ng isang ina, attorney. Hindi niya kami mahanap kung ayaw namin magpahanap. Matapang na sagot ni Alona habang isinisilid ang kanyang mga papeles sa loob ng bag. Nang araw na idineklara ng doktor na maaari na siyang lumabas, siniguro ni Alona na wala si Vincent. Pinapunta niya ito sa isang peking emergency meeting sa kumpanya gamit ang kanyang otoridad bilang head secretary. Pagdating sa penthouse, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Vincent bilang suhol
noong mga nakaraang buwan. Hindi rin niya kinuha ang mga designer clothes na binili nito para sa kanya. Tanging ang mga damit na kinuha niya mula sa sarili niyang sahod bago sila ikasal ang dinala niya. Tumayo siya sa gitna ng malawak na sala. Dito sa silid na ito, naranasan niya pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay. Dito niya narinig ang bawat insulto na tila mga pilat na hindi na mabubura sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang wedding ring. Isang simpleng gintong singsing na simbolo ng kanyang pagkaalipin. Inilapag niya ito sa ibabaw ng resignation letter na matagal na niyang inihanda. Sa tabi nito, inilagay niya ang unang ultrasound picture ng kanilang anak. Isang maliit na tuldok ng buhay na kailanman ay hindi makikilala ang kalupitan ng amang si Vincent. Isang maikling note ang isinulat niya sa likod ng ultrasound. Vincent, binabayaran ko na ang huling utang ko sa iyo. Ang aking pag-alis. Sa iyo na ang yaman mo, ang pangalan mo, ang galit mo. Ang anak ko ay hindi magiging bahagi ng iyong madilim na mundo. Huwag mo kaming hanapin dahil ang alon ng kilala mo ay matagal mo nang pinatay. Ngayon, ang napabuhay na lang ay ang ina na handang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Huminga ng malalim sa Alona. Isang huling tingin sa gintong hawla bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Pagbaba na sa lobby, hindi siya sumakay sa mga sasakyan ng mga Montreal. Sumakay siya sa isang simpleng taxi. Bitbit ang kanyang bag at ang kanyang dangal. Habang umaandar ang taxi palayo sa gusali ng mga Montreal, naramdaman ni Alona ang isang kakaibang ginhawa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho. Tumingin siya sa bintana sa pagpapalubog ng araw at tinawakan ang kanyang tiyan. Malaya na tayo, baby. Bulong niya. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, kakapasok lang ni Vincent sa penthouse. Maririnig ang sigaw ng galit at pagsisisi ng lalaki na makita ang singsing at ang sulat. Ngunit para kay Alona, ang boses na iyon ay bahagi na lamang ng isang nakaraang hindi na niya muling babalikan. Ang kanyang pagtakas ay hindi pagtakbo mula sa takot, kundi pagtakbo patungo sa bagong simula kung saan siya na ang reyna ng kanyang sariling buhay. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay tila isang malakas na sampal kay Vincent. Hawak niya ang ultrasound picture. Ang maliit na tuldok na dapat ay simbolo ng kanyang bagong buhay. At simula, ngunit ngayon ay naging mantsa ng kanyang pagsisisi. Sa tabi nito ay ang resignation letter at ang wedding ring na malamig na nakahiga sa mesa. Alona! Sigaw niya. Ngunit taging alingaw-ngaw lamang niya ang sumagot. Hinahughog niya ang bawat sulok ng silid. Ang cabinet na dati ay puno ng gamit nito ay halos walang laman. Iniwan ni Alona lahat ng binili niyang mga mamahaling bag, ang mga sapatos, ang bawat piraso ng alahas. Taging ang mga luma at simpleng gamit nito ang nawala. Isang malinaw na mensahe. Wala siyang halaga na hindi kayang talikuran ni Alona. Agad niyang tinawagan ang kanyang security team. Find her. I-check ang lahat ng terminal, airport, at mga CCTV sa paligid ng building. Ngayon din. Lumipas ang magdamag. Hindi na upo si Vincent. Bawat ulat na dumarating ay negatibo. Tila naglaho na parang bula ang kanyang asawa. Sa kanyang desperasyon, tinungo niya ang kumpanya at hinalughog ang computer ni Alona. Doon niya nakita ang mga files na hindi niya binigyang pansin noon. Ang maayos na pagkakaorganisa ng kanyang buhay na si Alona ang gumagawa. Isang folder ang nakakuha ng atensyon niya. For Vincent's health. Sa loob ay naroon ang listahan ng kanyang mga allergies, ang oras ng pag-inom niya ng bitamina, at pati na ang mga paborito niyang pagkain kapag siya ay stress. Napaluhod si Vincent sa sahig ng opisina. Habang siya ay abala sa pagpapahiya rito, abala naman si Alona sa pag-aalaga sa kanya ng tahimik. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili habang ang luha ay pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. I had everything, and I threw it away for a pride that didn't even matter. Pumasok si Marco sa silid, may dalang kape at nakangisi. Wala pa rin ba ang sekretaryo mong pinsan? Hayaan mo na yun, marami pa namang ibariya na mas masunurin. Hindi na natapos ni Marco ang sasabihin dahil sa mabilis na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Tumalsik ang kape at bumagsak si Marco sa sahig. I know what you did, Marco. I know about the drug, the setup, and the lies you and Clarice fed me. Boses ni Vincent na tila galing sa ilalim ng lupa ang lamig. Mula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng posisyon sa kumpanyang ito at kung may mangyari sa asawa at anak ko dahil sa inyo, sisiguraduhin kong hindi nyo na masisikatan ng araw ang labas ng kulungan. Pinalabas niya ang pinsan at muling bumalik sa paghahanap. Tinawagan niya ang bawat ospital, bawat hotel at bawat kaibigan ni Alona.
Ngunit lahat sila ay walang alam. Sa loob ng isang linggo, ang bilyonaryong si Vincent Kent Montreal ay naging anino ng kanyang dating sarili. Hindi na siya kumakain, hindi na siya natutulog. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang ultrasound picture na laging niyang daladala. Alona, please, pagsasama niya sa dilim ng kanyang silid, just one more chance. Gagawin ko ang lahat. I'll give up the company, the name, everything. Just give me back my family. Ngunit ang gabi ay nanatiling malamig. Sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang huling tingin ni Alona. Ang tingin na isang babaeng hindi na nasasaktan dahil wala na siyang nararamdaman, kundi ang kagustuhang makawala sa kanya. Vincent realized that the most dangerous enemy he ever faced wasn't a business rival or a criminal. It was the silence of a woman who had finally stopped loving him. 7 buwan ang lumipas, malayo sa mausok at maingay na Maynila, sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat sa Aurora, isang babae ang dahan-dahan naglalakad sa dalampasigan. Hindi na siya ang sekretarya na kapusod ang buhok at laging nakayuko sa harap ng kanyang amo. Ngayon, ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Ang kanyang suot ay isang maluwag na linen dress na bumabagay sa kanyang maliking tiyan. Si Alona May ay kilala na rito bilang si May, isang manunulat na nagrerenta ng isang maliit na cottage. Dito natagpuan niya ang katahimikang ipinagkait sa kanya ng mga Montreal. Ang bawat sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang paalala na tama ang kanyang naging desisyon. Isang hapon, habang abala si Alona sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa kanyang maliit na veranda, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang bakuran. Nanigas siya. Ang kaba na akala niya ay matagal na niyang ibinaon ay muling sumiklab. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki. Nanliit ang mga mata ni Alona. Si Vincent. Ngunit hindi ito ang Vincent na kinalimutan niya. Ang Vincent na nasa harap niya ngayon ay payat, mukhang pagod, at walang bakas ng kanyang dating kayabangan. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Alona isang bagay na hindi niya inasahang makita sa lalaking iyon, ang pagsusumamo. Alona, mahinang tawag ni Vincent. Hindi siya lumapit. Tila natatakot na baka maglaho ang babae kapag gumalaw siya. Paano mo ako nahanap? Malamig na tanong ni Alona. Hindi siya umurong. Sa halip ay lalo siyang nag-angat ng baba. I never stopped looking. 7 buwan, Alona. 7 buwan kong hilalughog ang bawat sulok ng Pilipinas. Hakbang ni Vincent, pero agad siyang tumigil nang itaas si Alona ang kanyang kamay. Please, huwag kang lalapit, Vincent. Wala ka nang babalikan dito. Matapang na saad ni Alona. Kung nandito ka para bawiin ako ang bata, nagkakamali ka. Handa akong ipaglaban ang anak ko sa korte, sa kalsada, o kahit saan mo gusto. Hindi ako nandito para lumaban, Alona. Boses ni Vincent na nanginginig. Nandito ako para magmakaawa. Nalaman ko na ang lahat. Clarice and Marco are in jail. I cleared your name. Everyone knows the truth now. Too late, Vincent. Putol ni Alona. Ang katotohanan ng hinahanap ko noon ay para sa dangal ko sa harap mo. Pero ngayon, wala na akong pakialam kung anong tingin mo sa akin. Ang bahalaga ay ang tingin ko sa sarili ko. Napatingin si Vincent sa malaking tiyan ni Alona. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Is it a boy or a girl? It doesn't matter. Sagot ni Alona. Bagaman ang puso niya ay bahagyang kumurot. Vincent, nakikita mo ba ang paligid na ito? Tahimik. Kaya pa dito. Walang tumatawag sa akin na basura. Dito? Hindi ako kailangan magbayad para sa kasalanang hindi ko ginawa. Huwag mo nang sirain ang kapayapaang ito. Alona, please. Let me make it up to you. I'll stay here. I'll leave Montreal Group. I'll be the man you deserve from the beginning. Lumuhod si Vincent sa damuhan. Isang eksenang hinding-hindi aakalain ng sino mang nakakakilala sa bilyonaryo. Tinitigan siya ni Alona na matagal. Noon, siguro ay hihilahin niya ito patayo at yayakapin. Pero ang Alona na iyon ay matagal nang pumanaw. Ang pag-ibig ay hindi parang negosyo na kapag nalugi ka ay pwede mong pawiin sa susunod na transaction. Vincent, mahinahong sabi ni Alona. Minsan, ang sorry ay sapat na para mapatawad ka. Pero hindi sapat para ibalik ang lahat sa dati. Go home, Vincent. Be a better man. But do it for yourself. Hindi para sa akin. Tumalikod si Alona at pumasok sa kanyang bahay.
iniwan ng bilyonaryong nakaluhod sa ilalim ng papalubog na araw. Ramdam niya ang pait, pero mas matimbang ang ginhawa. Ang bagong Alona ay hindi na magpapaapi kahit sa lalaking minsan ay naging mundo niya. Isang linggo na ang nakalilipas mula na dumating si Vincent sa Aurora, ngunit hindi ito umalis. Hindi ito muling lumapit sa pintuan ni Alona, ngunit gabi-gabi, nakikita niya ang bilyonaryo na natutulog sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng cottage. Sa araw naman, nakikita niya itong tumutulong sa mga banging isda sa Pampang. Ang lalaking dati ay ayaw madumihan ng mamahaling sapatos, ngayon ay basang-basa ng tubig dagat at puno ng buhangin ng balat. Isang hapon, habang naglalakad si Alona patungo sa palengke, biglang humarang ang isang pamilyar na bulto. Hindi si Vincent, kundi si Clarice na tila nakalabas sa kulungan ng pansamantala. Nanlilisik ang mga mata nito at may hawak na gunting. Ikaw? Ikaw? Dahil sa'yo? Nasira ang buhay ko? Sigaw ni Clarice, akmang susugurin ni Alona. Ngunit, bago pa man makalapit ang babae, isang mabilis na kamay ang humarang. Si Vincent, hindi niya pinansin ang talim ng gunting na humiwa sa kanyang palad. Agad niya itinulak si Clarice palayo at tinarangan si Alona ng kanyang sariling katawan. Huwag mong susubukan, Clarice. Panta ni Vincent, ang boses ay tila galing sa impyerno. Ipinapangako ko sa sarili ko. Hindi ko nahahayaang may dumapong kahit anong sakit kay Alona. Pabalikin niyo na ito sa presinto. Utos ni Vincent sa mga pulis na nakabuntot sa kanya. Nang makawala at mawala ang gulo, binalingan ni Vincent sa Alona. Dumudugo ang kanyang kamay, ngunit ang tanging tinitingnan niya ay ang mukha ng asawa. Are you okay? Ang bata, nasaktan ba kayo? Tinitigan ni Alona ang sugat ni Vincent. Dito niya nakita ang tunay na pagbabago. Hindi sa mga salita, kundi sa aksyon. Vincent was willing to bleed for her. Bakit mo ginagawa ito, Vincent? Bakit hindi ka nalang bumalik sa Maynila? Mahinang tanong ni Alona habang inilalabas ang kanyang panyo para balutin ang sugat nito. Dahil ang buhay ko ay wala sa Maynila, Alona. Narito ito. Sa harap ko. Sagot ni Vincent. Hinayaan ng asawa na gamutin siya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Alam kong kailangan kong pagbayaran ng bawat luwang idinidikta ko sa'yo. I'll stay here as long as it takes. Maging katulong mo man ako o tagabantay sa labas ng pinto mo. Lumipas ang mga buwan. Si Vincent ay naging anino ng proteksyon ni Alona. Siya ang bumibili ng kanyang mga kailangan. Siya ang nag-aayos ng bakod at siya ang tahimik na nagbabantay sa gabi. Unti-unting natunaw ang yelo sa puso ni Alona. Hindi niya ito magawang kamuhian habang buhay, lalo na nakikita niya ang katapatan nito. Dumating ang araw ng panganganak. Sa loob ng maliit na ospital sa bayan, si Vincent ang naging sandigan ni Alona. Hawak-hawak nito ang kamay niya habang umiiri siya sa sakit. Kaya mo yan, Alona. I'm here. I'm never leaving again. Bulong ni Vincent habang ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha. Nang marinig ang unang uha ng sanggol, isang malusog na batang lalaki, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Inilapag ang sanggol sa dibdib ni Alona at sa unang pagkakataon, matapos ang mahagamang panahon, gumiti si Alona kay Vincent. He looks like you, sabi ni Alona. Hinalikan ni Vincent ang noon ni Alona at ang maliit na kamay ng kanilang anak. He will be better than me, Alona, because he has a mother like you. Hindi man naging perpekto ang simula at hindi man agad nabura ang mga pilat na nakaraan. Nahanap ni na Alona at Vincent ang isang bagong landas. Hindi na si Vincent ang amo at hindi na si Alona ang sekretarya. Sila ay dalawang taong natutong bumangon mula sa pagkakamali. Sa dalampasigan ng Aurora, habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw kasama ang kanilang anak, alam ni Alona na tapos na ang panahon ng pagbabayad. Ang pag-ibig na dati ay parusa, ngayon ay naging kanyang kalayaan. Sapagkat sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paglimot, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng isang mas matapang na simula. Isang taon na ang lumipas mula nang isilang ang maliit na bersyon ni Vincent, si Vincent Enzo Kent Jr. Ang ingay ng dagat sa Aurora ay naging oyayin na ng kanilang pamilya. Sa loob ng isang taon, pinatunayan ni Vincent na ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang isang bugso ng damdamin. Ipinagbili niya ang kanyang malalaking share sa kumpanya sa Maynila
at nagtayo ng isang simpleng resort sa probinsya, sapat na upang mabuhay sila ng marangya, ngunit tahimik. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Enzo sa kanilang duyan, niyaya ni Vincent si Alona sa tabing dagat. May nakahandang maliit na lamesa, mga kandila, at ang paboritong pagkain ni Alona. Ano ito, Vincent? May okasyon ba? Nakahinting tanong ni Alona. Ang kanyang mukha ay wala na ng bakas ng pagod. Puno na ito ng ningning at sigla. Wala. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na bawat araw na kasama kita ay isang selebrasyon para sa akin. Sagot ni Vincent habang inalalayan si Alona sa upuan. Habang kumakain, naging malalim na ang kanilang usapan. Nagbalik talong nila sa mga panahong ang tanging ugnayan nila ay ang pagiging malupit na amo at ang martir na sekretarya. Minsan, kapag tinitingnan ko ang singsing mo sa mesa noon, iniisip ko kung gaano ako katanga. Pag-amin ni Vincent habang hinahaplos ang kamay ni Alona. Ang kamay na ngayon ay may suot na namang singsing, ngunit hindi na ito ang gintong simbolo ng sapilitang kasal. I broke you, Alona. I claimed you like an object. Pinatawad na kita, Vincent. Kung hindi dahil sa mga luhang iyon, baka hindi natin natuklasan ang tunay nating tatag. Malumanay na sagot ni Alona. Tumayo si Vincent at lumuhod sa harap ni Alona. Hindi ito ang luhod ng pagmamakaawa gaya ng dati sa damuhan. Ito ay luhod ng isang lalaking nahanap na ang kanyang katinuan. Alona May Martinez, sa harap ng dagat na naging saksi sa pagtatago mo at paghahanap ko, gusto ko mangakong muli, hindi na bilang asawang sapilitan, kundi bilang lalaking handa maging sekretarya mo sa buhay. Ako ang mag-aayos ng schedule mo, ako ang magtitimpla ng kape mo, at ako ang titiyak na hindi na muling dadanak ang luha sa mga mata mo. Kinuha ni Vincent ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may asul na diamante, kasing kulay ng payapang dagat. Will you marry me again? This time, with love. This time, because you want to, not because you have to. Napaiyak si Alona, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay matamis. Yes, Vincent, paulit-ulit ako magpapakasal sa iyo. Hanggat ang lalaking nasa harap ko ay ang lalaking marunong rumespeto sa aking pagkatao. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, naglapat ang kanilang mga labi. Wala ng pait, wala ng galit, tanging ang init ng pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas dalisay kaysa dati. Sa loob ng cottage, sandaling nagising si Enzo at humagikgik. Tila nararamdaman ng kaligayahan ng kanyang mga magulang. Ang dating mistake na itinuring ni Vincent ay naging pinakamagandang desisyon ng kanyang buhay. At si Alona, ang sekretaryang itinuring na basura, ay naging reyna ng isang tahanang itinayo sa pundasyon ng kapatawaran at tunay na pag-ibig. Ang gabi ay hindi na malamig, sapagkat sa piling ng isa't isa, nahanap nila ang init na hindi kailanman kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang init ng pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. At dito na po nagtatapos ang madamdamin at puno ng aral na kwento ni na Alona at Vincent. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama o sa yaman ng apelyido, kundi sa respeto at kakayahang magpatawad at magbago. Natutunan natin kay Alona na kahit gaano tayo sakta ng mundo, meron tayong lakas na bumangon at protektahan ang ating dignidad. At kay Vincent, napatunayan nating hindi huli ang lahat para ituwid ang mga pagkakamali, basta tanda tayong magpakumbaba at paghirapan ng tiwala ang ating sinira. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento para sa araw na ito? Sino sa inyo ang nanggigil kay Vincent o humanga sa katapangan ni Alona? I-comment nyo na yan sa baba dahil mahilig kami magbasa ng inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay dito sa Ayesha TV. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang videong ito at i-click ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga susunod na paglalakbay sa mundo ng pag-ibig at pagsisikap. Hanggang sa muli, ito ang inyong narrator, Miss Angge. Laging tandaan, ang bawat sugat ay may hilom at ang bawat dulo ay may bagong simula. Paalam!